Sa gitna ng pagtugis ng mga otoridad sa mga miyembro ng Maute Group, naaresto ang isa sa di manoy founding leaders ng teroristang grupo, ang ama ng Maute Brothers. Naharang siya sa isang checkpoint sa Davao City kasama ang ilan pa nilang mga kamag-anak. Bago nito, na-recover sa sinasabing sniper house ng Maute ang milyon-milyong pisong halaga ng mga pera at tseke. Live mula sa Iligan City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, nasa pangangalaga na ngayon ng AFP ang milyon-milyong pisong halaga ng pera at tseke na na-recover ng Marines. At bagaman hindi pa raw o tinitiyak pa raw kung ito nga ay pag-aari ng Maute Group, consistent naman daw ito sa intel na di umano'y may malaking funding na natatanggap ang grupo. Sakay ng van na ito ang mismong founding leader at ama ng Maute Brothers nang maaresto siya sa isang checkpoint sa Davao City kasama ni Engineer Kayamora Macaraya Maute. Ang kanyang second wife na si Kongan Alfonso Balawag at anak na si Norjana Balawag Maute na may outstanding na kasong illegal possession of explosives. Based on the report of the apprehending officer, float na nakabalot sa katawan niya plus ginanon niya sa mukha niya. So, na yun nagiging suspicious yung ating mga officers na nandoon sa checkpoint. Nakuha na ng grupo ng 360,000 pesos, isang baril at isang granada. Pinilit pa siyang tabunan ng mga towel at unan para hindi makita. Pero before kasi dumating yan, may mga nakapagbigay na rin sa atin ng impormasyon. Hindi pinagsalita si Engineer Maute nang iprinesenta sila sa media. Pero sabi ng mga otoridad, inamin niyang siya nga ang leader ng Maute Group at anak niya sina Abdullah Romato Maute at Omar Kayam Maute, ang tinaguriang Maute Brothers. May effect pa rin ito in persuading his sons to stop the fight in Marawi and once and for all surrender to the government forces. May mensahe naman ng PNP sa Maute Group na may hawak ngayong mga bihag mula sa Marawi. I want to tell them, alagaan nyo yung mga hostages and we will also take care of your patriarch. Batay sa organizational chart ng Maute Group na nakuha noon ng GMA News, isa sa mga nagpopondo sa Maute Brothers si Engineer Kayamora. During the time ng first stages ng rebellion nila, sa Marawi yan. Sinamantala niya yung mga kaguluhan doon para makalabas at pumunta ng Davao City. Kanina, na-recover ng militar ang bulto-bulto ng pera sa loob ng isang bahay na nagsilbi umanong sniper house ng Maute sa Mapandi area. Bantay sarado raw ang pera at ang tatlong bandidong nagbabantay, patay lahat sa engkwentro. The recovered money will be for safekeeping of proper authorities and an appropriate investigation is conducted. It was a machine gun nest. So, ang machine gun, ang minimum niyan, dalawa. Isang gunner at saka yung isang ammo bearer. So, yun yung minimum. Then there was a sniper there. Kung machine gun yung nakabantay doon, mahirap pasukin yun. Napakahirap. Tapos may sniper pa. 52 million pesos ang halaga ng cash. May nakuha ring 27 million pesos na halaga ng tseke ang mga sundalo. Galing ang mga ito sa iba't ibang bangko at nakapangalan sa iba't ibang tao. Inaalam pa kung peke o tunay ang mga pera at tsekeng nakuha. Iniimbestigahan pa rin kung saan galing at kanino ang mga ito. Pero ang sigurado, sabi ng militar, patunay lang ito na maraming pera ang Maute Group. Ayon sa Crisis Management Committee, karaniwan daw sa mga Maranao na nagtatago talaga ng malalaking halaga sa bahay at hindi nagbabangko. Islamic Sharia, that excessive amount of riba, they call it riba, no? Excessive interest is not allowed in Islam. And so many of our local businessmen tend to keep their money inside their houses. Sa tingin naman ng Malacanang, inipon ng Maute ang pera bilang pondo sa pagsugod nila sa Marawi. Apparently the money has been compiled over from the time of between 2014 and 2016. Dati na rin sinabi ng Pangulong Duterte na isang malaking sindikato ng droga raw ang Maute Group at dito posibleng galing ang pondo para sa terror activities nito.
Okay, Jessica, kasama rin hinuli dun sa may Davao City ang son-in-law ni Engineer Maute na si Benzarali Tingao o Tingao at driver ng van na si Aljon Ismael Salazar. Pero iginiit ng driver na hindi niya kilala ang kanyang mga sakay at pinikap lamang daw niya ang pamilya Maute mula naman sa Cotabato City, Jessica. Cedric, pengin more details no, tungkol dun sa mga nakuhang almost 80 million na cash at saka mga cheque. Saan exactly nakuha yon na Cedric? Yes. Okay, Jessica, kung matatanda mo yung nireport natin na last week pa, yung mga kasama natin dito sa team, si Emil Sumangil at si Jun Veneracion, ano, yung Mapandi, yung barangay ng Mapandi, ano, ito yung tulay, may tulay dun sa Mapandi na pahirapang nakubkob ng militarya, particularly ng Marines, ano, kasi di umano, dun sa pagkalampas mo ng tulay, meron dyan mga matataas na mga buildings, dun daw di umano pumesto yung mga sniper ng Maute. So nakubkob na yan, and then finally, nung napasok yan ng Marines, pagkalampas lang daw nung tulay ng Mapandi sa may bandang left side, may isang bahay. Hindi natin makuha pa yung detalye kung mataas yung bahay na yan, pero doon sa loob ng bahay na yan, meron daw machine gun at sa tabi ng machine gun na yan, may vault kung saan nakuha yung pera. 3 raw yung pumoste mula doon sa Maute Group. Diyan sa bahay na yan, isang nag-ooperate ng machine gun, isang spotter at isang sniper. Kaya sinasabi ng mga otoridad, nung time daw na yan, kahit papano, kahit 3 lang daw yung nakabantay dyan, dahil meron kang machine gun at may sniper, ay pwede daw masabi na kumpiyansa yung Maute Groups na protektado yung pera na nandun sa vault. Although Jessica, linawin din natin, sabi ng mga otoridad, hindi pa malinaw kung may link pa sa ngayon. Ito, may link o sa pag-aari ng Maute Group itong perang ito, Jessica. Okay, malutong ba yung bills o luma na? Jessica, ang hindi natin nahawakan or kumbaga na-inspect yung bills, ano, pero mukhang crispy pa rin naman itong mga bills, 1,000 pesos na naka-bundle siya ng tigo 100,000 bawat bungkos, ano. Pero may mga nakatatak na mga dates doon na April at saka May na 2015 kung hindi ako nagkakamali doon sa tag, kumbaga ng mga bills na yan. Tapos may mga tatak din ng mga iba't ibang klaseng mga bangko, Jessica. Yun namang mga cheque ay hindi pa nagbigay ng detalye ang AFP kung sino yung mga page, kung kanino nakasulat, para kanino at para kanino galing yung yung mga amounts na ang total naman ng sa cheque na yan is 27 million pesos, Jessica. Natanong ko yan, Cedric, kasi matatandaan na may nakuha silang armored van ng bangko dyan sa Marawi at yun nga, pinaskil pa nila yung mga kuha nila na sinakyan pa ng mga Maute, may flag pa nun. Hindi kaya galing dun sa armored van na yon yung perang yan? Wala tayong hawak na ganyang informasyon, Jessica, no? Tsaka kung saan galing itong perang ito, Jessica. Pero nabanggit mo yung armored vehicle. Meron tayong multiple sources na nagsasabi sa atin. Remember, merong wino-workout ngayon na peace corridor, ano? Kapiraso nung conflict area. I-open pa, magsaset ng oras ang OPAP, ang government, ang military, at makikipag-coordinate sa Maute Group para mailabas yung mga residente dyan. Ang nag-a-arrange niyang ganyang corridor window ay mga emisaryo na siyang directly nakikipag-usap sa mga Maute, doon sa magkapatid na Maute. Nakuha natin na impormasyon, Jessica, is yung armored vehicle na yan, di umano ay siyang mismo ginagamit para sunduin yung mga emisaryo papunta naman doon sa area kung saan sila nakikipag-usap sa magkapatid na Maute, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Cedric Castillo.